Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang isang lalaking nakamaskara, na nakaharap ng isang pulutong ng mga halimaw. Tinapos niya ang mga ito sa isang iglap, ngunit sinabi niyang hindi ito sapat, at gusto pa rin niya ng higit pa. Isang lalaki ang nakasakay sa isang karwahe na tumatakbo palayo sa mga goblins, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, isang grupo ng mga mandirigma ang nagpakita, at nagawa nilang harapin ang mga goblins. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, bumalik sila sa bayan, na dumaan sa isang gutom na Ferdinand na nakabantay sa kastilyo. Napapansin niya sila ngunit nadismaya na hinding-hindi siya matutulad sa kanila dahil palagi siyang nagugutom dahil sa walang silbing skill niya, na gluttony. Namangha ang mga tao nang dumaan ang isang grupo ng mga banal na kabalyero sa bayan. Sila ang trio ng magkakapatid na Varric, ngunit nakikita namin na sila ay kakilakilabot na mga tao, habang ang isa sa kanila ay sumipa sa isang magsasaka sa kanilang daraanan. Naglakad sila patungo sa kastilyo, at sa tarangkahan, ang pinakamatanda, si Rafi, ay nagbigay kay Ferdinand ng kanyang bayad sa pamamagitan ng paghagis nito sa lupa. Habang sinusubukan niyang kunin ito, tinapakan ni Hondo ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang tiyan ay kumakalam sa sandaling iyon, at tinawag siya ni Rafi na nakakadiri. Nagalit ang magkakapatid sa kanya, sa pag-aakalang parang hindi sapat ang ibinabayad nila sa kanya. Sinimulan nila siyang pahirapan, ngunit iniligtas siya ng isa pang banal na kabalyero na nagngangalang Rosie, na nagpapaalala sa magkakapatid ng kanilang tungkulin bilang mga banal na kabalyero na maging mabait sa mga mamamayang kanilang sinumpaang protektahan. Nagpa siya ang magkakapatid na umalis, at tinulungan ni Rosie si Ferdinand na bumangon. Inaalo niya siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang pagbabantay sa gate ay marangal, at pareho silang pantay sa kanilang trabaho. Si Rosie ang pumalit sa pagbabantay sa gate at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung may mangyayaring ganito, ngunit sinabi ni Ferdinand na sanay na siya, at nagpa siya siyang umalis. Nalaman namin na gustong protektahan ni Ferdinand si Rosie sa pamamagitan ng paglayo, at ayaw niyang madamay siya dahil natatakot siyang masaktan din siya ni Rafi. Si Ferdinand ay hinihikayat ng bartender na tumayo para sa kanyang sarili, or maaari siyang masawi tulad ng ibang tao. Sa kanyang pag-uwi, isinusumpa ni Ferdinand ang kanyang gluttony skill dahil sa gutom pa rin siya kahit na siya ay kumain na. Nais niya na sana ay ipinanganak siya na may mas kapaki-pakinabang na kasanayan, at kawalan ng pag-asa na wala na siyang magagawa dahil hindi niya mababago kung paano ang mga bagay-bagay. Napansin ni Ferdinand ang mga magnanakaw na tumatalon sa ibabaw ng dingding ng kastilyo, kaya nagmadali siyang pumunta kay Rosie upang sabihin sa kanya ang sitwasyon, at iniwan siya nito upang pumalit sa kanyang posisyon habang tumatakbo siya upang hanapin ang mga magnanakaw. Habang hinihintay niyang matapos ang paghuli ni Rosie sa mga magnanakaw, tumakbo ang isa sa kanila. Ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na tumakbo, ngunit ang pag-iisip na pinagkakatiwalaan siya ni Rosie sa kanyang posisyon ay nakakatulong sa kanya na magkaroon ng lakas ng loob na manatili. Inihahanda ni Ferdinand ang sarili sa pakikipaglaban at napansin niyang sugatan na ang magnanakaw. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at tumalon patungo sa lalaki, tinusok siya sa kanyang katawan, at bigla siyang nakarinig ng isang boses na nagsasabi sa kanya na ang kanyang kasanayan sa gluttony ay na-activate, at ang kanyang mga istatistika ay nadagdagan. Nalilito si Ferdinand, at ang boses ay higit pang nagsasabi sa kanya na ang mga kasanayang identify at telepathy ay idinagdag para sa kanya. Kasabay nito ang pagbabalik ni Rosie mula sa kanyang laban at nag-aalala para sa kanya, ngunit may napansin si Ferdinand na kakaiba dahil may narinig siyang mga salita mula sa kanya, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Tiniyak niya sa kanya at sinabi sa kanya na maaari niyang tanggapin ang kredito para sa kanyang pagpaslang, dahil magdudulot ito ng mga problema para sa kanya kung malalaman ito ni Rafi. Kaya naman, bilang kapalit, inalok siya ni Rosie ng trabaho para magtrabaho para sa kanyang pamilya. Isinasaalang-alang ni Ferdinand ang kanyang mga pagpipilian at kalaunan ay pumayag na magtrabaho para sa kanyang pamilya. Mamaya sa gabing iyon, napansin ni Ferdinand na ang lahat ng kanyang mga istatistika ay nasa triple digit, at pagkatapos ay napagtanto niya na malamang na ginamit niya ang telepathy kay Rosie kanina. Naguguluhan pa rin siya tungkol sa kung ano ang nangyayari, ngunit ngayon ay tiwala na kaya niyang talunin ang mga halimaw sa kanyang pinabuting istatistika. Kinabukasan, lumabas si Ferdinand upang maghanap ng espada, ngunit nang malaman ng mga ngalakal na siya ay mahirap, sinabi niya sa kanya na kaya lang niyang bilhin ang mga trash sword sa bar aisles.
Tinitingnan ni Ferdinand ang mga espada gamit ang kanyang bagong identify skill, at nalaman niyang walang silbi ang lahat ng espada maliban sa isa. Nang suriin ni Ferdinand ang espadang iyon, nabigla siya nang bigla itong magsalita sa kanya, nagpakilalang Greed at sinabihan si Ferdinand na bilhin siya. Nang malaman na may kaalaman si Greed tungkol sa gluttony, napagdesisyonan niyang bilhin ito. Nakikita naming pinag-uusapan ng magkapatid na Varric ang tungkol kay Rosie, na sinusubukang kunin si Ferdinand nang hindi muna ipinapaulam sa kanila, ngunit pakiramdam ni Rafi ay hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay sa pagitan nila at ng pamilyang Hearts dahil pareho silang bahagi ng 5 dakilang pamilya na sumusuporta sa kaharian. Habang binabanggit si Ferdinand bilang walang halaga, tumungo si Rafi sa distrito ng militar habang ang kanyang kapatid na babae ay nagtataka kung ano ang kanyang pag-aaralan. Kaya, sinabi ni Rafi sa kanya ang kanyang plano upang malaman kung paano maging immortal. Maya-maya, nakita natin si Ferdinand na naglalakad na may greed sword sa kanyang kamay, at binabalaan siya nito tungkol sa isang bagay na mabilis na papalapit. Nagpapakita ang isang goblin ng wala saan, ngunit madaling natalo ito ni Ferdinand, na nagpapagana sa kanyang kasanayan sa gluttony, na nagdaragdag muli sa kanyang mga istatistika, at ang kasanayang strength boost ay ibinigay sa kanya. Nagpapakita ang mga kayag ng mga goblins, ngunit nananatiling kalmado si Ferdinand habang tinatapos niya ang mga ito. Pagkatapos ng bawat pagpaslang, na-activate ang kanyang gluttony skill, at napupunta siya sa pagpaslang ng daan-daan. Kapag natapos na ang lahat, sinusuri niya ang kanyang mga istatistika at nagulat siya sa kung gaano ito nadagdagan. Itinuro ni Greed na dapat busog na si Ferdinand, at napansin ni Ferdinand na hindi pa kumakalam ang tiyan niya sa araw na iyon, na hindi pa nangyari noon. Sinasabi ng Greed Sword na karaniwang ang bawat tao ay may kakayahan lamang na pinanganak, ngunit salamat sa gluttony, maaaring nakawin ni Ferdinand ang mga istatistika at kakayahan ng iba, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring malaman ng ibang tao. Napagtanto ni Ferdinand na dapat siyang laging lumaban ng mag-isa, ngunit tiniyak siya ni Greed, sinabing hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ito. Kinukuha ni Ferdinand ang lahat ng tainga ng goblins upang mabayaran, at iniisip ang lahat ng mga bagay na mabibili niya sa pagpasok nila sa bayan, ngunit ipinaalala ni Greed na mauuna ang kanyang maintenance. Nang mga sandaling iyon, bigla silang nakasalubong ng isang lalaki at isang babae na nakita naming humihingi ng tulong. Ginagamit ni Ferdinand ang kanyang skill na identify para masuri ang antas ng pagbabante ng lalaki, at nalaman niyang may kakayahan siyang itago ang mga istatistika. Naghihinala si Ferdinand pero sinabing hindi niya basta-basta dapat balewalain ang paghingi ng tulong ng isang babae. Sinundan nila ang lalaki, at sinabi niya sa babae na ibebenta siya bilang isang alipin sa mga banal na kabalyero. Binabalaan ni Greed si Ferdinand na malakas ang lalaki, kaya huling pagkakataon na niya na tumakas, ngunit sinabi ni Ferdinand na sa wakas ay nakuha na niya ang kapangyarihang gusto niya noon, at gagamitin niya ito para protektahan ang mahihina. Nakita namin ang isang matandang madre na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga ulila, na nagsasabi sa kanila tungkol kay Holy Lucas, ang lumikha ng mundo. Ibinunyag niya na noong umalis si Holy Lucas sa mundo, binigyan niya ang mga tao ng mga espesyal na kapangyarihan na kilala bilang mga kasanayan, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa oras na walang mga kasanayan, at ang lahat ay mapayapa. Isang madre ang pumasok sa silid na nagsasabing hindi niya mahanap ang nawawalang ulila. Siya ay umalis upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap, at ang ibang madre ay nagtataka kung saan nagpunta ang babae na nagngangalang Sandra. Nalaman namin na ang babae na nadukot ay si Sandra, at habang umalis ang tulisan, sinamantala ni Ferdinand ang pagkakataong ito para iligtas siya. Iniligtas niya ang babae, ngunit nagpakita ang lalaki sa likuran niya. Tinawag siya ng tulisan na walang isip na sinasabi sa kanya na wala siyang pagkakataong matalo siya. Gusto niyang dalhin sa ligtas na lugar ang dalaga ngunit hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Pinayuhan siya ni Greed na umatras, samantalahin ang labis na kumpiyansa ng tulisan, at maghintay ng tamang sandali para umatake. Sinubukan niyang tumakas kasama si Sandra, ngunit sa huli ay naabot nila ang isang dead end. Naglunsad si Ferdinand ng isang sorpresang pag-atake, at habang naghahanda ang lalaki na gamitin ang kanyang kakayahan, inutusan ni Greed si Ferdinand na hampasin siya ng direkta. Sinusugod ni Ferdinand ang lalaki, naghatid ng isang tiyak na pag-atake. Inutusan ni Ferdinand ang lalaki na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit tumanggi siya, kaya pinahirapan siya ni Ferdinand, at kalaunan ay sinabi niya kay Ferdinand na inutusan siya ni Hado na dukotin si Sandra.
Kinuha ni Ferdinand si Sandra para kumuha ng pagkain matapos marinig ang pagkulam ng tiyan nito, at ibinalik niya ito sa orphanage. Nagulat si Ferdinand nang marinig ang pasasalamat ni Sandra, dahil ito ang unang pagkakataon na may nagpasalamat sa kanya. Nilapitan niya si Sandra at binigyan siya ng payo, ang parehong mga salita na sinabi sa kanya ng kanyang ama noong nakaraan, ngunit hindi niya ito maintindihan hanggang ngayon. Kahit gaano kahirap ang mga bagay, kung maaari mong pagtawanan ang mga ito, isang araw ay makakatagpo ka ng kaligayahan. Sa pagbabalik, binabati ni Greed si Ferdinand sa pag-aaral ng kanyang unang teknikal na kasanayan, ang one-handed sword technique, isang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na umatake ng 2 beses sa isang strike. Iniisip ni Ferdinand na sinuwerte siya laban sa tulisang lalaki, at determinado siyang lumakas para manalo siya ng hindi umaasa sa swerte. Kinabukasan, dumating si Ferdinand sa mansyon ng Hart family kung saan binati siya ni Rosie sa gate, at nagulat siya sa hitsura nito. Dinala niya siya sa libingan ng kanyang kamakailang nasawi na ama, na inihayag na pinaslang siya 5 araw na ang nakakaraan sa Galia. Ang Galia ay isang kontinente na pinangungunahan ng mga halimaw, at tungkulin ng Holy Knights na bantayan sila. Ipinaliwanag ni Rosie na ang tungkuling ito ay napunta sa pamilyang Hart sa taong ito, ngunit sa kasamaang palad, isang Divine Dragon ang lumabas sa 1,000 taong pag-iisa, na winasak ang grupo na pinamumunuan ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na siya ang kasalukuyang pinuno ng bahay, at inaasahan niyang makatrabaho siya. Nang malapit na silang magkamayan, naalala ni Ferdinand na maa-activate ang kanyang telepathy, kaya tumuro siya sa isang random na tao. Nakilala namin ang chidmaid, si Hannah, na nagpapaalala kay Ferdinand na kumilos bilang isang lingkod ng pamilyang Hart. Lumipas ang 1 linggo habang si Ferdinand ay patuloy na nagtatrabaho sa pinakamahirap na araw. Nakikipag-usap siya sa ibang mga trabahador nang biglang kumalam ang kanyang tiyan, na ikinagulat ng iba pang mga trabahador dahil kakakain lang nila ng tanghalian. Tinatawag siya para makipagkita kay Rosie, ngunit patuloy na kumakalam ang kanyang tiyan, at maging si Ferdinand ay naguguluhan na rin sa mga nangyayari. Sinubukan ni Rosie na makipag-usap sa kanya, ngunit patuloy na iniisip ni Ferdinand kung bakit siya gutom na gutom. Ginambala siya ni Rosie, at ang dalawa ay nag-uusap sa kanilang mga nasawi na ama dahil pareho silang pinaslang ng mga halimaw. Itinuring siya ni Rosie na miyembro na ng pamilya, dahilan para mataranta si Ferdinand, ngunit bigla itong nawalan ng malay. Nagising siya sa kanyang silid kung saan nakita niya ang isang tala mula kay Rosie, na nagsasabi sa kanya na magpahinga. Tinanong ni Ferdinand si Greed tungkol sa kanyang gutom, at inihayag ni Greed na ito ay dahil sa gluttony skill. Kung mas maraming kaluluwa ang ikokonsumo ni Ferdinand, mas lalakas siya, ngunit sa parehong oras, ang kanyang pagnanais ay lalakas din, at siya ay nakatakdang maghanap ng mga kaluluwang kakainin hanggang sa araw na siya ay masawi. Sinasabi ni Greed kay Ferdinand na kapag ang kanyang gutom ay nasa limitasyon nito, ito ay makikita sa kanyang mga mata, at napagtanto niya na ang kanyang mga mata ay namumula. Pumunta si Ferdinand sa labas at lumakad sa isang grupo ng mga tao, iniisip na masarap ang amoy nila habang ipinaliwanag ni Greed na ang kanyang gutom ay nagsimula ulit dahil ang kanyang gutom ay nasa limitasyon nito. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay isang pansamantalang kapangyarihan na tumutulong sa kanya na manghuli ng biktima, at ang biktima ay maaaring masubaybayan ng amoy, na nagsasabing ang mahinang biktima ay mapaparalise ng takot. Nakita namin silang lumabas ng kaharian at nakakita ng ilang mga goblins na takot na takot. Lahat sila ay pinaslang ni Ferdinand at tumungo sa Hobgoblin Forest. Patuloy siyang pumapaslang ng ilang oras hanggang sa tuluyang mabusog ang kanyang gutom, ngunit isang Goblin King ang nagpakita ng wala saan, at ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkilala. Nakikita namin na pareho silang halos pantay sa mga tuntunin ng istatistika, ngunit ang Goblin King ay may kasanayan sa pagre-regenerate sa kalusugan. Sinundan ni Ferdinand ang Goblin King at naiinis na makitang nilalamon ng goblin ang isang tao. Naglunsad siya ng isang sorpresang pag-atake, hiniwa ang braso nito, at nagpapatuloy ang laban, ngunit ang tanging magagawa niya ay umiwas sa mga pag-atake nito. Sinabihan siya ng Greed na umatake, kaya sumugod siya, nagtagumpay na madaig ito, at napunta siya sa panghuling atake. Ang mga istatistika ni Ferdinand ay tumaas ng malaki, at nakuha niya ang kasanayan sa pagre-regenerate ng kalusugan. Inihayag ni Greed na sa kasalukuyang mga istatistika ni Ferdinand, maaari niyang i-unlock ang unang antas ng Greed bilang kapalit ng kanyang mga istatistika.
Ipinaliwanag ni Greed na ang unang antas ay magbibigay sa kanya ng mga bagong function, ngunit si Ferdinand ay nabigla nang malaman na kailangan niyang ibigay ang lahat ng mga istatistika na kanyang nakuha mula noong sila ay nagkita. Inihayag ni Greed na mawawalan ng karapatan si Ferdinand na hawakan siya kapag hindi niya ito i-unlock, kaya pumayag si Ferdinand na gawin ito. Sinimulan niya ang proseso, at nararamdaman ni Ferdinand ang kanyang kapangyarihan na umaalis sa kanyang katawan habang ang Greed ay nag-transform sa isang magic bow. Sinabi niya kay Ferdinand na may isang goblin na nanunood sa kanila, at itinuro niya kung paano gamitin ang magic bow, na lumilikha ng mga magic arrow kapag hinayla ang kanyang string, na nagsasabi sa kanya na maaari niyang puntiryahin kung saan man niya gusto, ngunit ang palaso ay palaging tatama sa target nito. Kinuha ni Ferdinand ang mga tainga ng Goblin King, at iniwan niya ito sa pintuan ng orphanage dahil naniniwala siyang mas kailangan nila ito. Kinabukasan, pinahinto ni Ferdinand ang isang nanghihimasok, ngunit ito pala ay si Rosie na nakadamit pang mahirap na sinusubukang lihim na pumunta sa bayan para sa inspeksyon. Dinala niya si Ferdinand kasama niya, at habang papunta sa bayan, hiniling niya kay Ferdinand na ipakita sa kanya ang kanyang espada, ngunit natatakot siya na baka may maisip siya pagkatapos niyang makita ito. Nadulas ang espada mula sa kanyang kamay, at nasalu ito ni Rosie ngunit buti na lang at walang siyang ibang napansin. Sinabi niya kay Ferdinand na ang espada ay nangangailangan ng ilang maintenance, at sinabi niya na dadalhin siya sa panday ng pamilya Hart. Sa wakas ay nakarating na sila sa bayan at nakatayo sa isang stall, nang ang lahat ay natigilan habang papalapit ang isang Holy Night. Kumakalam ang tiyan ni Ferdinand sa pinakamasamang panahon, na nagpapagalit sa Holy Night. Sinubukan siya ng Holy Night na tapakan, ngunit pinigilan siya ni Rosie, na nakuha ang atensyon ng lahat. Lahat ay nakatingin kay Rosie, sinusubukang malaman kung ang babaeng peasant ay si Miss Rosie nga ba. Sinabi ni Greed kay Ferdinand na kung kumilos sila bilang mag-asawa, walang mag-iisip na ang babaeng peasant ay si Rosie talaga. Narinig ni Rosie ang planong ito nang tumugon si Ferdinand kay Greed, sa pag-aakalang ito ay isang magandang ideya, kaya't siya ay sumabay dito, at nagsimula silang kumilos bilang isang mag-asawa, na kinukumbinsi ang lahat na ang babae ay hindi si Rosie. Habang ang lahat ay na-distract, silang dalawa ay tumakas, at nagtago sa sulok. Naririnig ni Ferdinand ang kanyang mga iniisip, habang iniisip ni Rosie kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso dahil ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya sa isang lalaki. Nagpasya si Rosie na kailangan nilang magpatuloy, at narinig nila ang mga tao na nag-uusap tungkol sa lahat ng mga nasawi na goblin na natagpuan kamakailan. Ang sabi-sabi, ito ay ginawa ng isang gumagala-gala na halimaw, ngunit hindi nito ipinaliwanag kung bakit ang mga tainga ng goblins ay naibigay sa orphanage sa mga slum. Hiniling niya kay Ferdinand na dalhin siya kung saan nagtitipon ang mga mandirigma, sinasabing gusto niyang imbestigahan ang gumagala na halimaw. Dinala ni Ferdinand si Rosie sa bar kung saan isiniwalat ng bartender na narinig niya ang tungkol sa isang mandirigma na tumama ng ginto, nang matagpuan niya ang isang bundok ng mga bangkay ng goblins na buo pa rin ang kanilang mga tainga. Naniniwala si Rosie na malamang na ito ay isang halimaw mula sa ibang rehiyon, at iniisip ng bartender na masama ito para sa negosyo dahil maraming mangangalakal ang naglalakbay sa Goblin Plains na iyon, kaya hindi bumiyahe ang mga tao dahil natatakot sila na baka atakihin sila ng halimaw. Isang matandang lalaki ang pumasok sa bar, at nakisali siya sa usapan, na sinasabi sa kanila na ang halimaw ay isang lich, kaya naman direktang nakikipag-ugnayan sa kanya ang mga Holy Knights. Isang grupo ng mga mandirigma ang pumasok sa bar at sinabihan si Rosie na sumama sa kanila para magsaya. Bahagyang itinulak ni Rosie ang lalaki, ngunit siya ay ipinadala sa kabilang panig ng silid, at napagtanto nila na isang banal na knight lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Sa wakas ay inihayag ni Rosie ang kanyang pagkakakilanlan, at ang mga mandirigma ay humingi ng paumanhin, sinusubukang ibigay sa kanya ang lahat ng pera na mayroon sila, ngunit tinanggihan niya ito, sinabi sa kanila na huwag matakot sa mga banal na kabalyero, habang ipinahayag niya na siya ay nangangarap ng isang mundo kung saan ang mga karaniwang tao at mga banal na kabalyero ay maaaring tumawa ng magkasama. Pumunta sila sa panday na tinatapos ang maintenance sa Greed kaya mukha na siyang bagong espada. Habang dumadaan sa bayan, ipinaliwanag ni Rosie na hindi niya alam ang tungkol sa pagtutudyos dahil pinamumunuan ito ng pamilya Verrek, at hindi nila ito sinabi sa kanya.
Nakita namin si Hado na may hawak na isang bata, na nagpapaliwanag na kinukuha lang niya ang isang nawawalang bata bilang proteksyon, ngunit kinuha ni Ferdinand ang bata, at sinabi ni Rosie sa kanila na sila na ang bahala sa kanya. Tinanong ni Rosie si Rafi kung bakit hindi siya sinabihan tungkol sa pagtutudyos, at sinabi niya na ayaw niyang abalahin siya dahil abala ito sa pagluluksa sa kanyang ama. Nagpa siya ang Vera family na umalis habang dinadala ni na Ferdinand at Rosie ang bata upang hanapin ang kanyang ina, na nagpapahintulot sa kanya na muling makasama ito. Pagka-uwi, hiniling ni Ferdinand kay Greed ang paraan para manghuli ng mga halimaw nang hindi nalalaman ni Rosie, at kinabukasan, sinabihan siya ni Greed na bumili ng maskara na may perception warp ang magic, na magpapaiba sa kanya sa sino mang makakita sa kanya. Nakita namin na tinipon ni Rafi ang mga knights sa isang madilim na silid, at tinalakay nila ang ekskursyon sa Gallia. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga mandirigma ang nakahanap ng higit pang mga nasawi na goblins, at tumangala sila upang makahanap ng isang lich na nakatayo sa isang bundok ng mga bangkay. Tinatawag itong bangkay ng takot na mga mandirigma, at tumakas sila habang nakikita naming tinatamasa ni Ferdinand ang palayaw na ibinigay sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Rosie kay Ferdinand at sinabihan itong sumama sa kanya dahil may lihim itong misyon para sa kanya. Pareho silang sumakay sa isang karwahe, at dumaan sa ubasan ng pamilya Hart upang makarating sa kanilang destinasyon kung saan nakatayo sa pintuan ang ina ni Rosie na si Alicia. Ipinakilala ni Rosie si Ferdinand bilang isang lingkod na tinanggap niya kamakailan, at tinanong ni Alicia si Ferdinand kung gusto niya si Rosie, na naging dahilan upang sila ay mabalisa. Ngunit ipinaliwanag ni Alicia na gusto niyang malaman ang opinyon nito tungkol kay Rosie bilang isang boss, at sinabi ni Ferdinand na gusto niya itong pagsilbihan hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, dahilan para matigilan si Rosie. Nakikita natin si Ferdinand na tinutulungan ang iba pang mga trabahador sa pag-aani ng mga ubas, at sinabi nila sa kanya kung paano personal na tumulong ang mga Panginoon sa paglinang sa lupaing ito sa mga henerasyon, at ipinagmamalaki ng lahat na nakakatulong sila sa mga Panginoon. Ibinunyag ng isang alipin na oras na rin para sa pangangaso, dahil ang mga halimaw na tinatawag na kobolds ay nagpapakita sa panahon ng anihan na naghahanap ng pagkain. Ang tiyan ni Ferdinand ay nagsimulang tumunog habang ipinaliwanag ni Greed na ang gluttony ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng mga kaluluwa, at ang mga goblins lamang ay hindi sapat sa kanyang lumalaking gutom. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Ferdinand ang isang misteryosong babae na may napakalaking armas. Sa pagdaan niya, laking gulat ni Ferdinand nang makitang kapareho niya ang mga mata nito. Sinusubukan niyang suriin ang kanyang mga istatistika, ngunit hindi ito gumana. Sinuri siya ng babae at binanggit na siya ay masyadong maaga. Nagtataka si Ferdinand kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit sinabi lamang ng babae sa kanya na maaari niyang makuha ang mga kobolds at ipinahayag na may utang na siya ngayon sa kanya, na sinasabi sa kanya na magkikita silang muli. Naabutan siya ni Rosie, at itinuro niya na ang babae ay isang Gallian. Nalaman namin na ang Gallia ay isang mahusay na kapangyarihang militar 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit sa pagtaas ng mga halimaw, ang kanilang bansa sa kalaunan ay bumagsak, at karamihan sa kanilang mga tao ay napaslang, kaya nagulat siya nang makita ang isang nakaligtas. Habang pabalik ang dalawa, iniisip ni Ferdinand kung magiging okay ba talaga si Rosie na manghuli ng mga halimaw ng mag-isa, ngunit tiniyak ni Rosie sa kanya na makakasama niya ang iba pang mga mandirigma, at tungkulin niya ito bilang isang banal na kabalyero. Kinabukasan, nakita namin ang lahat na nagtatago habang naghahanda silang manghuli ng mga kobolds, ngunit nabigla silang lahat nang biglang nagpakita ang isang napakalaking halimaw. Napaawang ang bibig ni Ferdinand nang makita ito, ngunit alam ni Greed na problema ito dahil halos gutom na si Ferdinand, at nag-aalala si Ferdinand na makita siya ni Rosie. Sinusuri niya ang mga istatistika ng halimaw, at nakita namin na nasa level 50 ito na may napakataas na istatistika. Ito ay kilala bilang isang crown beast, at ipinaliwanag ni Greed na ito ay isang halimaw na ipinanganak mula sa naipon na pagsalakay. Bumalik sila sa nayon, at ang lahat ay natarante dahil hindi nila iniisip na magkakaroon sila ng pagkakataon, ngunit pinatahimik sila ni Rosie, tinitiyak sa kanila na tatapusin niya ito, at sinabi niya sa mga mandirigma na babalik sila sa susunod na araw. Sinabi ni Greed na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, at tumanggi si Ferdinand na hayaang masawi si Rosie, kaya bumalik siya ng mag-isa. Kalaunan ng gabing iyon, nakita niyang may mga kobold sa paligid ng Crown Beast, at iniisip ni Greed kung ano ang plano niyang gawin.
Nagsisimula si Ferdinand na umatake gamit ang kanyang bow form, na tinatapos ang ilan sa kanila habang sinisipsip niya ang kanilang mga istatistika gamit ang kanyang gluttony skill. Sinubukan niyang atakihin ang Crown Beast, ngunit hinaharangan lang ito gamit ang isa sa mga sundalo. Lumapit si Ferdinand gamit ang kanyang espada, na tumatapos ng higit pa sa mga kobold. Nakikita namin na ang kanyang mga istatistika ay tumaas ng malaki, at sa palagay niya ay maaari na niyang tapusin ang boss gamit ang kanyang armas, ngunit ang halimaw ay nahuli ang kanyang palaso. Siya ay naghahanda upang labanan ito gamit ang kanyang espada, ngunit ang halimaw ay biglang gumamit ng isang kasanayan na nagpasabog sa kanya ng isang shockwave. Si Ferdinand ay natamba, at isang kobold ang dumating upang tapusin siya. Gayunpaman, bigla itong nasugatan, at nakita nating si Ferdinand ay nagpapanggap lamang na walang malay. Si Ferdinand ay tumapos pa ng isa pang kobold, na sumisipsip ng mga istatistika nito, at sinabi ni Greed na dapat niyang gamitin ang kanyang nakatagong sining sa unang antas. Magkakahalaga ito ng 10% ng kanyang kasalukuyang mga istatistika, ngunit dapat nitong payagan siyang talunin ang boss. Tinatanggap ni Ferdinand ang mga kondisyon, at ang kanyang armas ay nakakakuha ng pag-upgrade. Naglunsad siya ng isang malakas na atake sa halimaw, tinatapos ito sa isang hit, at iniisip ni Ferdinand na maaaring ito ay labis na napaslang. Ang kanyang gluttony skill ay naisaaktibo, ngunit ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ni Greed na ito ay dahil ito ang unang pagkakataon na nilamon niya ang isang kaluluwa na may mas mataas na kalidad. Ngunit sinabi sa kanya ni Greed na dapat niyang tiisin ang sakit kahit na ano ang mangyari, kung hindi, mawawalan siya ng kontrol, at mas malala pa ito kaysa sa kanyang gutom na estado. Sinusubukang pigilan ito ni Ferdinand, ngunit ang sakit ay hindi maalis, at siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Kinabukasan, ang mga mandirigma ay dumating sa lugar ng labanan at nagtataka kung ito ay ginawa ng mga magic arrow. Naroon din si Rosie, at iniisip niya kung sino ang maaaring maging sapat na malakas na gumawa ng ganitong kalaking pinsala. Ilang saglit pa, nakita naming maayos na si Ferdinand, habang si Rosie ay nagpatuloy sa pagsasabi kay Alicia tungkol sa kanyang nakita. Naalala ni Rosie ang misteryosong babae na nakita nila noong isang araw, at iniisip niya na malamang na siya ang pumaslang sa lahat ng mga halimaw na iyon. Sinabi ni Rosie kay Ferdinand na handa na siyang bumalik sa kabisera, at napansin ni Alicia kung gaano kasaya si Rosie kapag kausap niya ito. Pagkaraan ng ilang oras, kinausap siya ni Alicia, na sinasabi sa kanya na laging suportahan si Rosie at alagaan siya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang magkaroon ng prestihiyo or autoridad dahil ang mahalaga ay ang kanyang pagnanais na tulungan si Rosie. Wala na siyang gaanong oras kaya't hiniling niya kay Ferdinand na alagaan si Rosie sa kanyang lugar, at pag-isipan itong mabuti. Sa pag-uwi, iniisip ni Ferdinand ang sinabi ni Alicia at naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat sa gawain, dahil may itinatago siyang mahalagang bagay kay Rosie. Nang gabing iyon, laking gulat ni Ferdinand nang makitang namumula pa rin ang kanyang mga mata kahit nakapaslang na siya ng kumpol ng mga goblins. Ipinaliwanag ni Greed na hindi na mabubusog ng mga goblins ang kanyang gutom, at kailangan niyang makahanap ng mas malalakas na kaluluwa bago siya mawalan ng kontrol. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Ferdinand sa isang bar at nagpasya na hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Rosie dahil may itinatago ito sa kanya. Pumasok ang matanda at nagreklamo kung paano sumasali si Hado sa Lich Hunt. Malinaw niyang kinasusuklaman si Hado, at hinihiling na siya ay ipadala sa ekspedisyon ng Galleon upang siya ay maging pagkain ng halimaw. Ikinagulat nito ni Ferdinand dahil hindi siya makapaniwala na may balak na silang panibagong ekspedisyon sa lalong madaling panahon, considerang nakakasawi pa lang ng ama ni Rosie, at nakikita natin na si Rosie ang napili bilang kapalit ni Hado. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita namin si Rosie sa libingan ng kanyang ama, na sinasabi sa kanya na siya ay napili para sa ekspedisyong Galleon. Dumating si Ferdinand, nakikiusap sa kanya na huwag pumunta, ngunit sinabi sa kanya ni Rosie na nagpasya na siya ay pupunta. Samantala, nakikita naman natin na nagse-celebrate ang Verep dahil malapit na nilang matanggal si Rosie. Ang dalawa pang magkakapatid ay iniiwan ang natitira kay Hado, dahil sila ay aalis na para sa isang lugar na tinatawag na Tenber. Hiniling ni Hado kay Rafi na sabihin sa kanya ang lihim na kinasasangkutan ng immortalidad, ngunit sinabi lang sa kanya ni Rafi na dapat niyang matagumpay na harapin ang Lich.
Nakikita namin si Ferdinand na nakatayo sa gitna ng kapatagan, iniisip kung paanong hindi siya dapat makialam sa mga opisyal na usapin, ngunit nagpasya siya na hindi niya maaaring hayaan ang mga banal na kabalyero na patuloy na tratuhin ang mga tao na parang basura. Dumating si Hado kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan silang salakayin si Ferdinand, ngunit madali niyang hinarap ang mga ito habang si Hado ay nanonood sa takot. Ang iba ay nagsitakbuhan sa takot, at si Hado ay naghahanda na labanan siya, na nagsasabing hindi niya hahayaan ang isang lich na gumawa ng kalokohan sa kanya. Inalis ni Ferdinand ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang pagkakakilanlan, at nagtataka si Hado kung paano maaaring maging napakalakas ang isang katulad niya. Ipinagmamalaki ni Hado ang kanyang katayuan bilang isang banal na kabalyero, ngunit hinahamon siya ni Ferdinand na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Ferdinand si Greed kung kaya niyang basagin ang isang banal na espada, at sinabi ni Greed na hindi ito dapat maging problema, na sinasabi kay Ferdinand na umindayog ng husto hanggat kaya niya. Sinubukan ni Hado na umatake gamit ang banal na liwanag, ngunit biglang sumulpot si Ferdinand sa kanyang likuran. Umatake siya ng isang indayog, ngunit winasak ni Ferdinand ang banal na espada, at hinamon niya si Hado na kunin ang sirang kalahati. Sinubukan ni Hado na umatras, ngunit bumagsak siya sa lupa, at binuhat siya ni Ferdinand na nagsasabing kailangan siyang turuan ng leksyon. Hinaampon niya si Hado sa isang puno, sinira ang maraming puno, at nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit itinapon siya ni Ferdinand sa hangin, at inihanda niya ang na-upgrade na magic bow, nagpaputok ng malakas na arrow patungo kay Hado, at humahantong sa isang butas sa mga ulap. Bumagsak si Hado sa lupa, at nagtataka siya kung bakit hindi siya pinaslang ni Ferdinand. Sinabi ni Ferdinand na mayroon pa rin siyang mga tanong para sa kanya, at sa palagay ni Hado ay tungkol ito kay Rosie, kaya ibinunyag niya na siya mismo ang nagboluntaryo para sa ekspedisyon ng Galleon, na nagmakaawa kay Ferdinand na iligtas siya habang nangangako siyang kanselahin ang ekspedisyon. Ipinaliwanag ni Ferdinand na hindi ito para kay Rosie kundi para sa kanyang sariling paghihiganti, at siya ay nagbigay ng pangwakas na atake. Muling nag-activate ang gluttony skill, na nagbibigay kay Ferdinand ng Holy Sword technique na kinakailangan para maging isang Holy Knight ang isang tao. Sinabi ni Greed kay Ferdinand na maaari na siyang ituring na isang banal na kabalyero, ngunit alam niyang walang sino man sa kabisera ang tatanggap sa kanya, na nagsasabing ayaw pa rin niyang maging isa. Sinabi sa kanya ni Greed na maaari na niyang i-unlock ang pangalawang antas bilang kapalit ng lahat ng kanyang istatistika. Sumang-ayon si Ferdinand na gawin ito, at ang Greed ay nagpapatuloy sa pag-upgrade na inilalantad ang bagong anyo, na isang side na maaaring maputol ang anumang bagay. Kinabukasan, aalis na si Rosie para sa expedition, at nandoon ang lahat para makita siya. Lahat sila ay nalulungkot, ngunit inaalo sila ni Rosie, na nagsasabing ang 3 taon ay hindi isang mahabang panahon, at siya ay humarap kay Ferdinand. Nagpaalam sila sa isa't isa. Ibinigay ni Hannah kay Ferdinand ang liham ng rekomendasyon na iniwan ni Rosie upang makapaghanap siya ng trabaho sa isang Lord's Manor, ngunit tinanggihan ni Ferdinand ang sulat na sinabi kay Hannah na siya ay mamumuhay bilang isang mandirigma mula ngayon. Noong gabing iyon, nalaman namin na plano talaga ni Ferdinand na pumunta sa Gallio para suportahan si Rosie. Habang papaalis si Ferdinand sa kabisera, nakita namin ang isang babae na nanunood sa kanya, na nagsasabi na ang mga bagay ay nahuhubog ng maganda. Maya-maya, nagbigay ng talumpati si Rosie sa lahat ng tropa sa expedition, na sinasabi sa lahat na dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang sirain ang Divine Dragon, na nagising mula sa pagkakatulog nito. Natutuwa si Rosie nang makitang sasamahan siya ng isang babae na nagngangalang Mia, at isang lalaking nagngangalang Morgan. Tinawag ni Mia si Morgan na isang ambisyoso dahil sa pagnanais na subukan ang kanyang lakas laban sa isang Divine Dragon, ngunit ipinaliwanag ni Morgan na nagboluntaryo siya dahil sa ama ni Rosie at gustong ipaghiganti siya. Tinanong siya ni Rosie kung tutol ang kanyang pamilya sa pagpunta niya sa Gallio, ngunit sinabi niya na walang pakialam ang kanyang anak na babae at nais lamang niyang ibalik ang mga relics ng Galen. Nakita namin na ang anak ni Morgan, si Rina, ay nagtatrabaho bilang isang researcher sa isang lab na puno ng mga goblins na pinaslang ni Ferdinand. Natuklasan niya na ang ilan sa mga sugat ay mula sa magic arrow ng itim na espada, isa sa mga sandata ng mortal na kasalanan.
Nalaman namin na ang mga sandata ng mortal na kasalanan ay gawa sa isang espesyal na material, na maaaring manipulahin ng magic power sa isang mataas na antas, at iniisip ni Rina na maaari nilang palawakin ang spectrum ng posibilidad para sa mga kasanayan, na nagsasabing gusto niyang makita ang isa sa mga armas na ito. Dumating si Ferdinand sa Merchant City ng Tetra, at ibinunyag niya na nakapunta na siya doon dati. Natuklasan niya na ang karwahe para sa Gallia ay hindi aalis hanggang sa susunod na araw, kaya nagpa siya si Ferdinand na magtipon ng intel sa ngayon. Sa bar, nakita niya ang isang lalaki na humihingi ng tulong sa isang pangkat ng mga mandirigma, ngunit sinabi nila sa kanya na ang pera na inaalok niya ay hindi sapat, at sinimulan nila siyang i-bully. Pinahirapan sila ni Ferdinand, na pinilit na umalis, at binati niya ang lalaki, na lumalabas na dati niyang kaibigan na nagngangalang Sergio. Sa isang flashback, nalaman natin na noong bata pa si Ferdinand, binubuli siya dahil laging kumakalam ang kanyang tiyan, at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanyang ama bago siya tuluyang napaslang ng mga halimaw. Ang ama ni Ferdinand ay isang mandirigma na may teknik na sibat, at ito ang dahilan kung bakit siya pinapanatili ng punong nayon. Pagkasawi niya, walang handang mag-alaga kay Ferdinand, at pinalayas siya sa nayon sa utos ng punong nayon. Sa kasalukuyan, nakikiusap si Sergio kay Ferdinand na tulungan siya, ngunit mukhang walang pakialam si Ferdinand dahil anak ng punong nayon si Sergio. Siya ay sumang-ayon na tumulong lamang dahil ang gluttony skill ay kailangang pakainin, at ang mga halimaw na umaatake sa nayon ay magiging perpekto para sa kanya. Dumating sila sa nayon, ngunit nadismaya ang punong nayon dahil ibinalik ni Sergio ang dating batang mahina. Sinubukan ni Sergio na patunayan ang lakas ni Ferdinand matapos niyang makitang tinalo niya ang iba pang mga mandirigma, ngunit hindi naniniwala ang punong nayon sa alinman dito. Ang mga taga-nayon ay nagpahayag na ang mga hiyawan ay narinig mula sa isang kalapit na kagubatan, sa pag-aakalang ang mga halimaw ay lumalapit, at ang pinuno ay nagmumungkahi na isakripisyo si Ferdinand upang makakuha sila ng ilang oras. Sa bahay ni Sergio, sinabi ni Sergio kay Ferdinand ang tungkol sa kanyang asawa na pinaslang ng mga halimaw, at pinagsisisihan niyang lumaki na iniisip na laging tama ang kanyang ama. Ipinaliwanag kung paano niya napagsama-sama ang kanyang pagkilos noong ipinanganak ang kanyang anak, ipinaalam niya kay Ferdinand na unang nagpakita ang mga halimaw mga isang buwan na ang nakalipas, at ayon sa mga nakasaksi, maaaring lumipad ang mga halimaw. Ang mga taga-nayon ay hindi pa nakakita ng katulad nito, kaya nagpasya silang kumuha ng mga mandirigma upang harapin sila. Ang tiyan ni Ferdinand ay nagsimulang kumalam, kaya si Sergio ay naghanda para ikuha siya ng pagkain. Sinabi ng Grid kay Ferdinand na ang mga halimaw na kanilang kinakaharap ay mga gargoyle, na nagsisimula sa paggawa ng mga pag-atake ng pagsisiyasat upang makita kung ano ang reaksyon ng mga tao, at kapag ang oras ay tama, ang buong grupo ay umaatake sa isang pulutong. Binigyan ng anak ni Sergio si Ferdinand ng isang candy, na kinain niya, ngunit bigla siyang bumagsak. Nagtataka si Sergio at ang kanyang anak na babae kung ano ang nangyari, at ipinahayag ng anak ni Sergio na kinain lang niya ang candy na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Iniisip ni Greed na nolason ang candy at seryoso ang punong nayon sa paggamit kay Ferdinand bilang sakripisyo. Sinubukan ni Sergio na gisingin siya, ngunit walang epekto, at napagtanto niya na ang mga gargoyle ay papalapit sa nayon. Umaatake ang mga gargoyle, sinusunog ang nayon at kinakain ang mga taga-nayon. Wala pa ring malay si Ferdinand dahil sa lason, kaya gumawa si Sergio ng antidote at binigay ito kay Ferdinand para makarecover siya. Napagtanto ni Ferdinand na inaatake sila, kaya nagmamadali siyang lumabas, at nakita niyang wasak na ang nayon. Sinusuri niya ang mga istatistika ng gargoyle, at nalaman namin na mayroon itong kasanayan, na nagbibigay daan dito upang maglunsad ng mga fireball. Nagiging side ang Greed habang pinagsasama-sama ng mga gargoyle ang kanilang mga kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanila na maglunsad ng napakalaking bola ng apoy, ngunit inihagis ni Ferdinand ang kanyang sandata, hiniwa ang bowl ang apoy, at hinabol nito ang mga gargoyle, tinatapos sila. Ang side ay bumalik kay Ferdinand, at nakuha niya ang kasanayan sa fireball. Habang humaharap sa kanya ang pinuno ng pack, sinusuri niya ang mga istatistika nito, at nalaman namin na mayroon itong kasanayan sa fireball pati na rin ang kakayahang labanan ang apoy. Iniisip ni Greed na susubukan nitong maglunsad ng mga bowl ang apoy ng malapitan, kaya habang ang gargoyle ay lumalapit kay Ferdinand, naghahanda sa pag-atake, naghahatid siya ng isang mapangwasak na atake, hiniwa ito sa kalahati at pinaslang ito kaagad. Kinabukasan, nalaman namin na ang nayon ay ganap na nawasak.
Ginagamit ni Ferdinand ang kanyang kakayahan sa pagkilala, na nagpapakita na ang lupa ay hindi malusog, kaya hindi tatubo ang mga pananim sa lugar na iyon. Nagtataka si Sergio kung bakit pinili ni Ferdinand na maging isang mandirigma dahil maaari siyang kumita sa kanyang kakayahan sa pagkilala, ngunit sinabi niya kay Sergio na wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Sinabihan ni Sergio si Ferdinand na suntukin siya dahil nakonsensya siya sa kanyang ginawa, kaya sinubukan siyang suntukin ni Ferdinand, ngunit natambo siya ng mapagtanto ni Ferdinand na naging napakalakas niya. Sinabihan niya si Sergio na alagaan ang kanyang anak at nagpaalam sila sa isa't isa. Nakita namin si Ferdinand na nakasakay sa isang karwahe, habang sinasabi ng isang lalaki na manatiling alerto dahil binabayaran siya upang protektahan ang karwahe. Isang grupo ng mga bandido ang hamarang sa kanilang dinadaanan, dahilan para mataranta ang lalaki habang nagsusumamo kay Ferdinand na protektahan siya. Ang mga bandido ay naghahanda sa pag-atake, ngunit sila ay biglang natangay nang magpakita ang misteryosong babae, na nagsasabi kay Ferdinand na may utang siya sa kanya para sa mga kobolds. Pinayagan siya ng lalaki na sumakay sa karwahe, ngunit sa pagpasok niya rito, tumagilid ang karwahe. Sinabi niya sa kanyang sandata, Sloth, na bumalik sa normal, at inaayos nito ang problema habang napagtanto ni Ferdinand na maaari niyang baguhin ang bigat ng kanyang sandata. Habang nasa karwahe, ibinunyag ng dalaga na alam niya ang husay ni Ferdinand dahil hindi siya gaanong naiiba, na inihayag na mayroon din siyang kasanayan sa mortal sin. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Michelle, at ang kanyang tiyan ay nagsimulang tumunog, kaya binigyan siya ng pagkain, ngunit kinakain niya ang lahat ng ito, walang iniwan para sa kanya na makakain. Dumating sila sa bayan ng Lanchester, kung saan nakita namin ang isang babae na pumapasok sa gate, ngunit siya ay sinalubong ng mga multo, kaya sumigaw siya para humingi ng tulong. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Randy, tinalo ang mga multo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Panginoon ng Lanchester, na umagaw sa atensyon ng babae. Nalaman ni Ferdinand na ang ekspedisyon na pinamumunuan ni Rosie ay darating sa bayan, at siya ay mababayaran para sa kanyang mga serbisyo, ngunit kinuha ito ni Michelle, sinabing natalo niya ang mga bandido. Bigla siyang nakatulog, kaya dinala siya ni Ferdinand sa buong bayan nang mapansin niyang lahat ay may mga simbolo sa kanilang leeg. Iniisip ng greed na ang mga simbolo ay kumakatawan sa mga uri ng lipunan, iniisip na ang mga tao ay dapat talagang mahal si Randy dahil pinahintulutan nila siyang maglagay ng mga simbolo sa kanilang mga leeg, ngunit nakikita natin na pinapaslang niya ang kanyang mga tauhan dahil nabigo sila sa kanilang tungkulin na ihatid ang kadakilaan ng kanyang pamilya. Nalaman natin na ang mga tao ay sumusunod sa kanya dahil ayaw nilang masawi sa kanyang mga kamay. Dumating si Ferdinand sa isang hotel kung saan isiniwalat ni Greed na kilala niya si Michelle at ang sloth ay isa ring sandata ng mortal na kasalanan. Inihayag niya na ang mga kasanayan ng mortal na kasalanan ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagsuway sa mga banal na batas, at ang gluttony ay may potensyal na ibagsak ang banal na sistema ng leveling dahil sa kakayahang kumonsumo ng mga kaluluwa. Sinabi ni Ferdinand na hindi niya mabusog ang kanyang gutom, na nakikita ito bilang kanyang parusa para sa pagkonsumo ng mga kaluluwa, at nagtataka siya kung bakit siya binigyan ng kasanayan ng gluttony, na nagpapakita na kinamumuhian niya ito dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpaslang para lamang mabuhay. Binabalaan siya ng greed na huwag hayaang abalahin siya ng kanyang mga emosyon dahil maaaring pumalit ang gluttony kung mahina ang kanyang pag-iisip, na nagpapakita na ang trick upang makontrol ang kanyang gutom ay upang mapanatili ang isang estado ng malapit sa gutom habang nagpapatuloy sa pangangaso. Pinayuhan ni Greed si Ferdinand na huwag bigyang kasiyahan ang gluttony at dahan-daang mabusog. Nagpakita ang isang sandman, kaya ginamit ni Ferdinand ang kanyang armas, at inihagis niya ang fireball sa arrow bago ito ilunsad sa sandman, at agad itong pinaslang. Samantala, nagising si Michelle, at kumuha siya ng makakain. Nalaman niya ang tungkol sa isang nilalang na kilala bilang Sand Golem, na nagbabanta sa mga tao sa bayan, at mayroon itong bounty na 100 ginto. Patuloy na tumatapos ni Ferdinand ng Sandman, at naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang halimaw, na pagtanto na oras na para sa pangunahing ulam. Nakikita namin ang isang grupo ng mga mandirigma na nakikipaglaban sa Sand Golem kapag si Ferdinand ay sumama sa labanan, na nagsasabing siya ang bahala sa halimaw. Sinusuri niya ang mga istatistika ng halimaw, at nalaman namin na may kakayahan itong lumikha ng mga sandstorm. Naglulunsad siya ng apoy na arrow, at sumusugod siya, ngunit nagawang itulak siya pabalik ng halimaw.
Ginagamit nito ang kakayahan nito, na lumilikha ng sandstorm, ngunit ginawang side ni Ferdinand ang kanyang sandata, gamit ito upang maglunsad ng pag-atake, nananag sa sandstorm, na sinisira ang katawan ng halimaw. Ang core ng halimaw ay sumusubok na makatakas, nagtatago sa buhangin, ngunit ginagamit ni Ferdinand ang kanyang armas, naglulunsad ng isang malakas na arrow, na humahabol sa core, na sinisira ito sa isang napakalaking pagsabog. Kinabukasan, si Ferdinand ay nakatanggap ng 100 ginto para sa pagkatalo sa Sand Golem, ngunit biglang nagpakita si Randy, na nagsasabi kay Ferdinand na pagsilbihan siya, habang ipinapaliwanag niya na si Ferdinand ay walang karapatang tumanggi, dahil ang kanyang desisyon ay final. Si Michelle ay nagsasabi sa kanya na si Ferdinand ay pag-aari niya, ngunit tinawag niya itong isang bata, kaya't siya ay sinaktan ni Michelle, pinalipad siya palayo. Alam ni Ferdinand na may problema sila, kaya sinabi niya kay Michelle na umalis sila sa bayan. Sumakay sila sa karwahe habang nagtataka si Ferdinand kung bakit kumakain ng marami si Michelle, at inihayag niya na ang ras ay sumusunog ng maraming calories. Sinabi ni Ferdinand sa kanya na sa kabila ng kanyang gana, hindi siya lumalaki, na nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa, kaya na-activate niya ang sloth weapon, ngunit nasira niya ang karwahe. Habang inaayos ito ng may-ari, pumasok si Ferdinand sa isang nayon, at napapansin ng Greed na maraming halimaw sa lugar, kaya naisip niya na may nagpo-protekta sa nayon. Nakatagpo niya ang punong nayon na nagngangalang Arman, na ipinahayag na isang banal na kabalyero. Alam niyang gustong manatili sa nayon ni Ferdinand, at hinahamon niya si Ferdinand sa isang tunggalian. Sinusubukan ni Ferdinand na suriin ang kanyang mga istatistika, ngunit nakilala niya ang kakayahang makilala, na nagpapakita na maaari rin niyang gamitin ang kasanayang iyon. Nagpalitan sila ng mga atake, at nagtagumpay si Arman na talunin si Ferdinand, ngunit nagpasya siyang hayaan siyang manatili sa ilalim ng kondisyon na magkasama silang magsanay. Alam niyang hindi sanay si Ferdinand sa kanyang kapangyarihan, kaya naman makikinabang siya sa kanilang pagsasanay. Tinanggap ni Ferdinand ang kondisyon, at nagpakita si Michelle, na nakuha ang atensyon ni Arman dahil masasabi na niya na isa itong skilled warrior. Hinahayaan niya silang manatili sa nayon, at nakikita natin siyang kasama si Ferdinand, sinasanay siya kung paano makipaglaban. Pinilit niyang tamaan si Arman, ngunit pumasok siya sa half-starvation mode, pinahusay ang kanyang bilis, at pinahihintulutan siyang makasabay sa mga galaw ni Arman. Nang gabing iyon, nakita namin si Arman na nakatitig sa kalapit na kastilyo, habang nakikita ni Ferdinand ang larawan ng pamilya ni Arman. Iniisip ni Greed na ang anak ni Arman ay kamukha ni Ferdinand, sa pag-aakalang may kinalaman ang kanyang pamilya kung bakit siya naging punong nayon. Kinabukasan, sinabi ni Arman kay Ferdinand na protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang maliit na sanga, at si Arman ay sumusugod sa kanya, ngunit hinulaan niya ang paggalaw ng espada, at hinayaan niyang dumaldes ang sanga sa talim, na nagpapahintulot sa kanya na mapalihis ang atake. Humanga si Arman, sinabing bumuti si Ferdinand. Nang gabing iyon, sinabi ni Ferdinand kay Arman na aalis sila kinabukasan, na nagpapasalamat sa kanyang mabuting pakikitungo. Napansin ni Ferdinand na si Michelle ay masyadong abala sa pagkain, at ipinahayag ni Michelle na hindi niya matitikman ang kanyang pagkain, dahil binanggit ng Greed na ito ang parusa sa wrath. Tinitigan ni Arman ang kastilyo, at ibinunyag niya na minsang pag-aari niya ito. Nalaman namin na habang siya ay malayo sa kastilyo, ito ay inatake ng mga halimaw, kaya ang kanyang anak na si Ricky ay sinubukan ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ito, ngunit siya ay nasawi. Kinuha ng Lich Lord ang kastilyo, at alam ni Arman na ang kanyang pamilya ay nakulong pa rin doon. Naisip ni Ferdinand ang pagpunta doon, at nagpasya si Arman na sumama sa kanya, habang si Michelle ay sumasang-ayon na protektahan ang nayon kung magbabayad sila sa kanya ng 50 ginto. Nagpunta sila sa kastilyo, kung saan umatake si Ferdinand sa isang kalansay, na ginawa itong bato, habang inihayag niya na ginamit niya ang sandstorm gamit ang kanyang arrow upang masira ang target. Nagtungo sila ng mas malalim sa kastilyo, sinisira ang mga kalansay sa daan, at pumasok sila sa isang silid kung saan nagulat si Arman nang makita ang kanyang pamilya. Sinabi nila sa kanya na sila ay naghihintay para sa kanya, at sa tingin niya na sila ay buhay pa, ngunit ang Greed ay nagpapakita na sila ay nasawi na, at ang Lich ay gumagamit ng ilusyon na mahika upang sila ay magmukhang buhay. Biglang inatake ni Ricky si Arman, ngunit nagawa niyang harangan ito, itinulak pabalik si Ricky. Sinabi ni Ricky na hinahamak niya si Arman dahil iniwan niya ang kanyang pamilya upang magtrabaho sa kabisera, at sinisisi siya ni Ricky sa nangyari sa kanila.
Iniisip ni Ferdinand na gamitin ang kanyang side para iwaksi ang ilusyon, ngunit ipinakikita ng greed na kung gagawin nila ito, uubusin ni Ferdinand ang mga kaluluwa ng pamilya ni Arman, at ipapadala sila sa isang walang hanggang impyerno. Sinabi ni Arman na aalagaan niya ang kanyang pamilya, at nagpa siya si Ferdinand na hanapin ang leech. Sa kalaunan ay nahanap niya ito, napagtanto na ang mga istatistika nito ay sobrang taas. Nagawa niyang baliin ang mga braso nito, ngunit tinawag nito ang isang grupo ng mga zombie, na nagmamakaawa kay Ferdinand na iligtas sila, ngunit alam niyang hindi niya sila kayang salakayin. Si Arman ay sumali sa laban, tinatanggal ang mga zombie, at nakita niya ang kanyang asawa, na inaalala ang huling sandali na ginugol niya sa kanyang pamilya. Nalaman namin na ayaw nilang pumunta siya, ngunit nangako si Arman na babalik pagkatapos ng kanyang misyon. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanila, dahil hindi sana sila nasawi kung nakabalik siya ng mas maaga, ngunit determinado siyang ipahinga ang kanilang mga kaluluwa, at ginamit niya ang kasanayan sa Grand Cross, naglalabas ng isang flash ng banal na liwanag, ngunit ito ay hindi sapat na malakas upang talunin ang leech. Nakita ni Ferdinand ang espada ni Ricky, at nagpa siya siyang gamitin ito, pinagsama ang kanyang kapangyarihan kay Arman. Ginagamit nila ang kasanayan sa Grand Cross na lumilikha ng napakalaking flash ng liwanag, na agad na pumapaslang sa leech na nagpapalaya sa mga kaluluwa sa kastilyo. Ang pamilya ni Arman ay humarap sa kanya, at sinabi nila sa kanya na huwag sisihin ang kanyang sarili sa nangyari, na sinasabi sa kanya na nailigtas niya sila sa huli. Humihingi si Arman ng kapatawaran, sinasabing mas mahalaga sila kaysa sa kanyang mga tungkulin, ngunit sinasabi nila sa kanya na dapat siyang magpatuloy sa paglilingkod sa mga tao. Nangako siyang ipagmalaki sila, at binigyan niya si Ricky ng souvenir bago sila tuluyang magpahinga sa kapayapaan. Nawawala ang mga kaluluwa sa kastilyo, ngunit sinusubukan ng core ng leech na sirain ang sandali, kaya sinisira ito ni Ferdinand na nagpapahintulot sa kanya na ay konsumo ang leech. Sa gabing iyon, nalaman namin na nalagpasan ni Arman ang kanyang limitasyon sa antas sa pag-aakalang ito ay dahil nakikipaglaban siya kay Ferdinand. Inihayag ng greed na nagawa ito ni Arman dahil binuksan niya ang kanyang puso kay Ferdinand na may kasanayan sa mortal na kasalanan. Bumalik sila sa nayon kung saan binabayaran ni Arman si Michelle sa serbisyo. Binanggit ni Michelle na kailangan niya ng pera upang muling itayo ang kanyang nayon, na sinasabing hindi nagsisinungaling ang pera, at mauunawaan ni Ferdinand ang ibig niyang sabihin pagkatapos niyang tumanda. Inihayag ni Arman na nakita niya siya 50 taon na ang nakakaraan, at isa na siyang perpektong mandirigma, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi nagbago. Sinabi ni Michelle sa kanya na maaaring maabot niya ang kanyang antas pagkatapos niyang magsanay sa loob ng 1,000 taon, ngunit alam niya na hindi siya mabubuhay ng ganoon katagal dahil tao lamang siya, sinasabing siya ay isang multo na hindi pinapayagang masawi. Napansin ni Arman na bumalik sa normal ang mga mata ni Ferdinand, at binanggit niya na kailangan niyang patuloy na pumaslang ng mga halimaw upang hindi mamula ang kanyang mga mata. Tila alam ni Arman ang tungkol sa gluttony, na nagsasabi sa kanya na bumalik sa nayon pagkatapos ng kanyang quest dahil may isang bagay na kailangan niyang malaman. Samantala, ang pamilya ng Varric ay nakakuha ng isang artifact na kilala bilang Philosopher's Stone, na may kapangyarihang pagalingin ang anumang bagay, at iniisip ng kapatid na babae ni Rafi na mas malapit sila sa pagkamit ng immortalidad. Isang tagapaglingkod ang naghatid ng ulat na nagsasabi sa kanila na si Hado ay pinaslang ng corpse. Binanggit ng tagapaglingkod na ang corpse ay hindi isang halimaw, ngunit isang mandirigma, at si Rafi ay nagtataka kung sino siya, na gustong ipaghiganti ang kanyang nasawi na kapatid. Nagpatuloy sina Ferdinand at Michelle na magkasama, at nagkomento muli si Ferdinand sa kanyang palagiang pagkain, ngunit nakibahagi ito sa kanya, at umidlip siya sa kandanggan nito. Sinusubukan ni Ferdinand na magtanong kay Greed tungkol sa kanya, ngunit tumanggi pa rin siyang sabihin sa kanya ang anuman, na nagsasabing kailangan niyang alamin ito para sa kanyang sarili. Samantala, dumating ang grupo ni Rosie sa kastilyo ni Arman, at namangha sila na natalo ang leech na sumasakop sa kastilyo. Binati sila ni Arman, at binigay ni Morgan ang kanyang paggalang. Magpapakilala na si Rosie, ngunit ipinahayag ni Arman na kilala niya ang kanyang mga magulang, at siya ang talagang nagpangalan sa kanya. Tinanong nila siya tungkol sa kung paano niya natalo ang leech, at inamin niya na mayroong tumulong sa kanya. Tinanong ni Rosie ang kanilang pangalan, ngunit nakita naming hiniling ni Ferdinand kay Arman na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinabi niyang hindi niya ito masasabi sa kanya.
Sinabi lang ni Arman na papunta sila sa Gallia, kaya nag-alok siya na bigyan si Rosie ng ilang pagsasanay bilang kanyang ninong. Dumating sina Ferdinand at Michelle sa isang ruin, nagtataka kung nasaan sila, at ipinahayag ni Michelle na dito siya ipinanganak. Nakatagpo sila ng isang malaking kakon, at ang Greed ay nagsasaad na ito ay isang chimera, isang sandata na nilikha sa Gallia matagal na ang nakalipas sa pamamagitan ng pagtatambal ng iba't ibang halimaw. Sinusuri ni Ferdinand ang mga istatistika nito, at nakita namin na ito ay sobrang taas, ngunit sa tingin ni Michelle ay may pagkakataon sila dahil ito ay isang sanggol pa lang. Sinabi ni Michelle sa kanya na oras na para ibalik niya ang pabor, na inihayag na hindi ito maaaring masawi hanggat ang kaluluwa nito ay buo, at napagtanto ni Ferdinand na gusto niyang gamitin niya ang kanyang gluttony upang kainin ang kaluluwa nito. Si Michelle ay naglunsad ng isang pag-atake sa kakon, na inihayag ang chimera, ngunit nakita namin na mayroong isang babae sa core nito. Ayaw kainin ni Ferdinand ang kanyang kaluluwa, ngunit sinabi ni Michelle na ito ay isang halimaw lamang na gumagamit ng balat ng tao. Ang chimera ay naglulunsad ng isang pag-atake, na lumilikha ng isang alon ng lover, ngunit si Michelle ay namamahala upang pigilan ito. Pinutol niya ang isa sa mga braso ng chimera, at pinaputok ito ni Ferdinand gamit ang kanyang nakakatusok na mga arrow, ngunit tila walang epekto, at ang braso ng chimera ay muling nabubuo. Nagtataka si Ferdinand kung ano ang dapat nilang gawin, at ipinagpatuloy ni Michelle ang kanyang pag-atake. Napansin ni Ferdinand na mas malakas pa siya kaysa dati, at sinabi ni Greed na habang iniindayog niya ang sloth, lalo itong lumalakas at bumibigat. Ngunit ito ay nagiging mas mahirap kontrolin. Gayunpaman, hindi ito sapat, at ang nilalang ay nagsimulang mag-evolve. Sinabihan ni Michelle si Ferdinand na bumalik, ngunit ipinaalala nito sa kanya si Rosie, at sa tingin niya ay muli siyang naliligtas. Tumanggi si Ferdinand na umupo lang, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang half-starvation mode. Binabalaan siya ni Michelle na mapanganib ito, ngunit patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan. Isinakripisyo niya ang 10% ng kanyang mga istatistika para maglunsad ng na-upgrade na petrification shot, at na-activate ni Michelle ang sloth na nagpatumba sa chimera. Ngunit bigla itong gumamit ng kasanayan sa hadlang upang protektahan ang sarili, at nagpalit si Ferdinand sa kanyang side upang maputol ang hadlang. Itinulak siya nito pabalik, ngunit sinabihan siya ni Greed na tunguhin ang daloy ng mana. Nagawa niyang basagin ang harang, at umiyak ang dalaga sa sakit. Ang chimera ay nagsimulang lumipad palayo, at tila naabot na ni Ferdinand ang kanyang limitasyon. Sinabihan siya ni Michelle na sumakay sa kanyang palakol, at inilunsad niya siya sa langit. Sinabi sa kanya ng Greed na maaari na niyang gamitin ang pangalawang yugto ng kanyang ultimate sa halagang 20% ng kanyang mga istatistika, at sumang-ayon si Ferdinand na nag-upgrade sa kanyang laki. Ngunit habang papalapit siya rito, nakulong siya ng chimera sa harang nito, naghahanda na sunugin silang dalawa. Ngunit inihatid ni Ferdinand ang pangwakas na atake, tinusok ang babae. Ngunit ito ay nag-trigger sa kanyang telepathy skill. Nakikita namin ang nakaraan ng babae, at parang kilala niya si Michelle. Ang gluttony skill ni Ferdinand ay kumikilos, ngunit nararamdaman lang niya ang kanyang kalungkutan sa halip na ang kanyang karaniwang pananabik. At sinabi ni Greed na ito ay dahil isa siya sa kanyang kamag-anak. Nakita namin si Michelle sa libingan ng babae, at tinanong siya ni Ferdinand kung paano niya nakilala ang babae. Sinabi ni Michelle na matagal na ang nakalipas, ngunit alam niya na dapat niyang alisin ang mga ito kapag naging chimera na sila, kung hindi ay magdudulot lang sila ng higit na pagdurusa para sa iba. Iniisip ni Ferdinand na maaaring mangyari ito sa kanya, kaya hiniling niya kay Michelle na tapusin siya kung wala na siya sa sarili. Niyakap siya ni Michelle pero pumayag siya sa request niya. Naghahanda si Ferdinand na tumungo sa Babylon, ngunit si Michelle ay nagnanais na muling itayo ang kanyang nayon. Naramdaman ni Michelle na masasawi na siya bago sila magkitang muli, at nalaman namin na ini-unlock ni Ferdinand ang bagong anyo ni Greed, na isang magic shield. Tinawag siya ni Michelle na walang isip para sa pag-reset ng kanyang mga istatistika sa ganoong lugar, at nakiusap si Ferdinand na tulungan siyang manghuli para mabawi niya ang kanyang mga istatistika. Nauwi sila sa paghihiwalay, at nakarating si Ferdinand sa lungsod ng Babylon, ang kuta na naghihiwalay sa kaharian mula sa Gallia. Hinahanap ni Ferdinand ang tarangkahan, at sinabi sa kanya ni Greed na mali ang dinadaanan niya, na inihayag na minsang bumisita siya kasama ang kanyang dating wielder. Nagtatanong si Ferdinand tungkol sa kanila, at nalaman namin na mayroon din silang malakas na kasanayan sa pakiramdam, ngunit hindi sila nakaligtas ng napakatagal.
Pagdating nila sa loob ng lungsod, hindi makapaniwala si Ferdinand kung gaano kamahal ang mga bagay kung ikukumpara sa kabisera. Pero biglang may announcement na dumating na ang bagong Lord, at excited ang mga tao na makita si Rosie. Ngunit biglang napansin ni Ferdinand ang isang kakaibang presensya, at tila pakay nila ang buhay ni Rosie. Nalaman natin na may mga kriminal na nagtitipon sa lungsod ng Babylon, dahil ang kanilang mga krimen ay patatawarin kung mapatunayan nila ang kanilang lakas. Iniisip ni Ferdinand na kailangan ng mga sundalo ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha, kaya naniniwala siya na ito ang perpektong lugar para sa kanya. Tumungo tayo kay Rosie habang nakilala niya ang banal na kabalyero na si Sandro na siyang opisyal na namamahala sa Babylon. Ibinunyag niya na nandoon siya noong pinaslang ang kanyang ama, na sinasabing nagkasala siya sa hindi pagpoprotekta sa kanya. Ngunit sinabi ni Rosie sa kanya na huwag mag-alala, sinabing tutulungan niya itong labanan ang mga halimaw, at sumang-ayon silang magtulungan. Samantala, napansin ni Ferdinand ang isang scabbard, at sinabihan siya ni Greed na bilhin ito. Nakilala niya ang tindero na si Janus, at nagtanong siya tungkol sa item. Ngunit sinabi sa kanya ni Janus na naruroon lamang ito para sa display, na nagsasabing maaari siyang lumikha ng isa para sa espada ni Ferdinand. Ipinakita sa kanya ni Ferdinand ang Greed, at sa palagay niya ay kamangha-mangha ang espada, na nagsasabing makakagawa siya ng scabbard para sa 500 ginto. Ngunit hindi ito kayang bayaran ni Ferdinand, kaya nagpa siya siyang umalis, at nagreklamo siya tungkol sa kung gaano kamahal ang lahat sa lungsod. Isang pangkat ng mga mandirigma ang tumatawag sa kanya, at aanyayahan na sana siya ng mga ito na sumali sa kanilang partido. Ngunit sa tingin nila ay mukhang mahina siya, kaya nagpa siya silang huwag makipagtulungan sa kanya. Habang nagpapatuloy sa pangangaso, may napansin si Ferdinand sa hangin, habang ipinaliwanag ni Greed na nakakalason ang mga spore sa lugar, na pinapayuhan siyang huwag lang hapin ito. Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga orc, kaya naghahanda siyang tapusin sila. Ngunit biglang dumating ang mga mandirigma, at sinimulan nilang tapusin ang mga halimaw. Ngunit nakita niya ang isa pang grupo na papalapit, sa pag-aakalang pinaplano nilang palibutan ang mga mandirigma, kaya sumugod siya habang pinaputukan siya ng mga palaso. Ngunit ginagamit ni Ferdinand ang bagong magic shield form ng Greed, sinisira ang mga arrow habang sinasabi ni Greed na kaya niyang mapaglabanan ang anumang pag-atake sa form na ito. Pinayuhan niya si Ferdinand na sugurin ang mga orc, kaya sumugod siya pasulong, hinaharangan ang kanilang mga pag-atake habang inihahampas niya ang kanyang kalasag sa kanila, na tinapos silang lahat sa isang iglap. Pagkatapos ng laban, nagtataka siya kung bakit hindi kumilos ang kanyang gluttony skill dahil kadalasan ay nahihirapan siya pagkatapos kumonsumo ng maraming kaluluwa, iniisip na dahil ito sa pagsasanay nila ni Arman. Pumunta siya sa palitan, nagpaplanong ibenta ang kanyang loot, ngunit inakusahan siya ng mga mandirigma ng pagnanakaw, na sinasabing ang mga loot ay pag-aari nila. Sinabi ni Ferdinand sa kanila na lumayo, ngunit patuloy siyang ginugulo, nagbabantang tatapusin siya, kaya pinahirapan niya sila. Nakatanggap siya ng 100 ginto para sa kanyang loot, at sa sandaling iyon, pumasok si Rosie sa silid, tinanong siya kung siya ang may pananagutan sa gulo. Ngunit ipinaliwanag niya na kumilos siya bilang pagtatanggol sa sarili, at pakiramdam niya ay may pananagutan siya sa hindi niya mapanatili ang kaayusan sa lungsod, kaya nagpa siya si Rosie na huwag siyang parusahan. Ngunit sinabi niya sa mga mandirigma na magpapalipas sila ng gabi sa bilangguan, na sinasabi na dapat nilang pag-isipan ang kanilang mga aksyon. Sinabi ni Mia kay Ferdinand na tanggalin ang kanyang maskara, ngunit sinabi sa kanya ni Rosie na hindi na ito kakailanganin habang nagtatanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Ferdinand sa kanya na ang kanyang pangalan ay Corpse, at nakita niyang kakaiba siya, pinayuhan siyang alagaan ang kanyang hitsura dahil mukhang madungis siya. Nakita namin si Ferdinand na naglalakad sa paligid ng lungsod, at natutuwa siya na hindi siya nakilala ni Rosie. Ngunit iniisip niya ang kanyang hitsura, iniisip na hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Janus, ipinahayag na kakabukas lang niya ng kanyang tindahan, at sinabi niya kay Ferdinand na mayroon siyang alok para sa kanya. Dinala niya si Ferdinand sa kanyang shop, sinabing alam niya kung ano ang nangyari sa exchange, kaya nakikita niya ang potensyal kay Ferdinand, tinanong siya kung maaari siyang magsuot ng suit of armor para sa advertising. Pumayag siyang makipagtulungan kay Janus, kaya binigyan niya si Ferdinand ng suit of armor na sinasabing makukuha niya ito sa halagang 80 ginto. Nagulat siya na sinisingil siya ni Janus dahil akala niya ay libre iyon.
Ngunit matapos makita ang kanyang reaksyon, pumayag si Janos na bigyan siya ng discount. Habang naglalakad sa paligid ng lungsod, napansin ni Ferdinand ang isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa isang tavern, kaya nagpa siya siyang tingnan ito. Pero may kakaiba siyang naramdaman nang makita niya ang isang babae. Nilapitan siya ng dalaga, sinabing kanina pa niya ito hinihintay, at alam na niya kung sino ito, ipinakilala ang sarili bilang si Ariela, ang Sin of Lust. Magkasama sila habang sinasabi ni Ferdinand na may kakaiba siyang nararamdaman sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Ariela na ito ay isang side effect ng kanyang kasanayan sa lust na nagpapakita na ang mga tao ay umiibig sa tuwing titingnan nila siya. Ibinunyag niya na matagal na niyang pinagmamasdan siya, alam niyang natalo niya ang Chimera. Ngunit sinabi niya sa kanya na mayroong higit pang mga Chimera sa Gallia, at sa palagay niya ay hindi sapat ang lakas ng mga banal na kabalyero upang talunin sila. Sinabi ni Ariela sa kanya ang dahilan kung bakit siya naghihintay para sa kanya, na nagpapakita na siya ay isang tagapag-alaga ng kaharian, at siya ay nagtatrabaho para sa isang mas magandang kinabukasan. Sinabi niya na ang kasawian ni Rosie ay makikinabang sa kaharian, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang masawi sa Gallia. Ngunit si Ferdinand ay nabalisa, iniisip kung plano niyang tapusin siya. Ipinaliwanag ni Ariela ang kababalaghan ng agresyon, na nagsasabi na ang puot ng isang halimaw ay nananatili pagkatapos nitong masawi, at ito ay naipon sa paglipas ng mga taon hanggang sa ipinanganak ang isang crown beast. Sinabi niya sa kanya na maaari rin itong mangyari para sa mga tao, na ipinapaliwanag na ang mga tao ay napupuot sa mga banal na kabalyero, at si Rosie lamang ang kanilang minamahal, kaya ang kanyang kasawian ay mag-iipon ng higit na pagsalakay, at ito ay magsisilang ng isang makapangyarihang tao na maglilingkod sa kaharian sa hinaharap. Ngunit ayaw ni Ferdinand na masawi siya, kaya nagalit siya, at nagpa siya siyang umalis. Gayunpaman, sinabi ni Ariela na ang plano ay kumikilos na, at walang makakapigil dito. Nakita namin si Rosie na nakikipaglaban sa mga orc, at mukhang nanalo sila. Pero nakita namin si Sandro na nakatitig kay Rosie, at mukhang may iniisip siya. Iniulat ni Sandro na nawalan sila ng kontak sa Material Gathering Squad sa Great Canyon sa Gallia. Nag-aalala si Rosie para sa kanila, kaya agad siyang nag-utos ng rescue mission. Samantala, sinabi ni Janos kay Ferdinand ang tungkol sa material ng Duststone na kailangan para sa kanyang scabbard, ngunit sinabi niyang naubusan na siya nito. Iminumungkahi ng Greed ang paghahanap mismo ng bato sa takip silim, at nalaman namin na ito ay matatagpuan lamang sa Gallia. Nagmarka si Janos ng mapa para sa kanila, at naghahanda silang umalis. Sa kanilang paglalakbay, mas marami silang mga orc na nakatagpo, ngunit madali silang tinapos ni Ferdinand gamit ang kanyang kalasag. Nakita namin ang grupo ni Rosie na papunta sa Great Canyon, ngunit mukhang nahihirapan silang mag-navigate dahil hindi gumagana ang mga compass sa Gallia. Gayunpaman, sinabi ni Rosie na maaari nilang tantyahin ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng konsentrasyon ng mga orc dahil mayroong isang orc colony malapit sa canyon. Kaya, kung mas marami ang mga orc, mas malapit sila. Si Ferdinand ay nagpapahinga para sa gabi, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang babae mula sa Chimera, at sinubukan nitong sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit hindi niya marinig ang sinasabi nito. Ang lahat ay biglang naging pula, at dalawang lalaking kanyang nakalaban dati ay nagpakita, na kinaladkad siya pababa sa tubig. Nagising siya mula sa panaginip, nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nakita niya ang mga halimaw na papalapit. Gamit ang kanyang kasanayan sa night vision, nakita niya ang 4 na salamander na papalapit. Inatake niya ang isa sa mga ito gamit ang kanyang mga petrification arrow, ngunit napapansin niyang kakaiba ang kanilang pag-uugali dahil karaniwan silang tatakbo pagkatapos makatanggap ng ganoong pag-atake. Kaya, iniisip ni Greed na kinokontrol sila. Dumating ang mga salamander sa kampo ni Rosie, at pinalibutan nila sila sa lahat ng panig. Bumuga ng apoy ang mga salamander, na nagdulot ng kaguluhan, ngunit sinubukan ni Mia na lumaban gamit ang kanyang magic sword. Gayunpaman, ito ay walang epekto, at siya ay tinatangay ng hangin. Ang salamander ay naghahanda na kagatin sila, ngunit si Ferdinand ay dumating sa tamang oras. Nagawa niyang tapusin ang mga salamander, at pinasalamatan siya ni Rosie sa pagligtas sa kanila. Itinuro ni Ferdinand ang mga marka sa mga ulo ng salamander, at ang iba ay kakaiba na ang 4 na crown beast ay nagtutulungan, at tila tina-target nila si Rosie.
Nagagawa nilang makarating sa Great Canyon, at sa wakas ay pupunta sila sa kanilang magkahiwalay na paraan. Si Ferdinand ay patuloy na naggalugad, at nakahanap siya ng mga halimaw na napetrified. Nakikita niya si Ariela sa unahan, nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit nawala siya sa pagsubaybay sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang chimera, ngunit hindi ito gumagalaw, at sinabi ni Greed na wala itong core. Gayunpaman, may dalawa pang butas sa dingding, kaya tila may dalawa pang chimera. Biglang yumanig ang lupa, at may sumabog sa direksyon ni Rosie, kaya sinugod sila ni Ferdinand. Nakita namin ang grupo ni Rosie na inaatake ng dalawang chimera, at nasaktan si Morgan sa pagsisikap na protektahan si Mia. Dumating si Ferdinand upang iligtas sila, inatake ang mga chimera, at sinabi ni Greed na ang kanilang pag-regenerate ay mas mabagal kaysa sa iba pang chimera na kanilang nakalaban. Sinabi ni Ferdinand kay Rosie ang tungkol sa kahinaan ng chimera, na sinasabi sa kanya na atakihin ang kanilang core. Sabay silang sumusugod, at ang chimera ay lumilikha ng apoy sa kanilang paligid, ngunit si Ferdinand ay may pagtutol laban dito. Sinusubukan ng chimera na protektahan ang core nito, ngunit pinutol ni Ferdinand ang mga binti nito, lumikha ng isang pambungad, at inihatid ni Rosie ang pangwakas na atake. May isa pang natitira, ngunit bigla itong tumalon sa langit. Naghahanda silang salakayin ito habang lumapag ito, ngunit nauwi ito sa paghati sa lupa. Sina Ferdinand at Rosie ay nahulog, ngunit si Ferdinand ay humawak kay Rosie upang protektahan siya ng kanyang katawan. Nang magising si Ferdinand, nakita niya kung gaano kalalim ang kanilang pagkahulog, at nagsimula siyang magpanik nang mapansin niyang wala na ang kanyang maskara. Nagising si Rosie, ngunit nahanap ni Ferdinand ang kanyang maskara. Ginagamit ni Ferdinand ang kanyang fire magic upang paliwanagan ang lugar, at tinanong niya kung nahanap niya ang kanyang nawalang squad, ngunit sinabi ni Rosie sa kanya na hindi niya sila mailigtas. Tinanong niya kung paano niya alam ang tungkol sa mga chimera, at sinabi ni Ferdinand sa kanya na sinabi sa kanya ng isang Gallian ang tungkol sa kanila. Napagdesisyonan ni Rosie na malamang na si Michelle iyon, at binanggit ang mga chismis na naglalakbay siya kasama ang isang lalaking nakasuot ng skull mask. Inamin ni Ferdinand na siya iyon, at natuwa si Rosie dahil tama ang hula niya. Nahihiya si Ferdinand sa kanyang pagtitig, ngunit binanggit ni Rosie kung paano niya ipinaalala sa kanya ang isang taong kilala niya. Iniisip niya ang tungkol sa kanya, umaasang masaya siya, at sinabi ni Ferdinand na mapalad ang taong iniisip niya. Gayunpaman, ang kanyang gluttony ay nagsimulang kumilos habang ang isa sa kanyang mga mata ay nagiging pula. Ayaw niyang makita siya ni Rosie ng ganito, kaya tumakbo siya palayo, at naramdaman niyang malapit na ang chimera. Nagpakita ang chimera, ngunit gamit ang kanyang scythe, inaatake niya ang core nito habang iniisip kung paano siya titingnan ni Rosie. Tinapos niya ang chimera ngunit napansin niya ang parehong pagmamarka mula sa mga salamander, kaya napag-alaman ni Greed na si Rosie ang pinupuntirya, at alam ni Ferdinand na dapat ito ay kagagawan ni Ariela. Naabutan siya ni Rosie, at nahanap nila ang Duststone na hinahanap niya. Bumalik sila sa lungsod, at hinamon ni Rosie si Ferdinand sa isang duel, habang sinabi sa kanya ni Mia na nagdudulot siya ng gulo sa lungsod. Ngunit ipinaliwanag ni Ferdinand na ipinagtatanggol lang niya ang kanyang sarili, sinasabing may mga taong humahabol sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rosie na hindi niya maaaring palampasin ang kanyang mga aksyon, sinabi na dapat siyang sumali sa kanyang hukbo dahil walang gustong manggulo sa kanila. Ngunit tumanggi si Ferdinand na sumama sa kanila, kaya naghanda itong labanan siya, sinabihan siyang banuotin ang kanyang espada, ngunit iniwan niya ito sa scabbard, kaya sa tingin niya ay minamaliit siya nito. Sinabi ni Rosie sa kanya na hindi siya magpipigil, at nagsimula silang maglaban. Nagtataka si Ferdinand kung bakit hindi niya ito madaig, dahil ang kanyang mga istatistika ay dapat na mas mataas, napagtanto niya na ang kanyang diskarte ay higit na mahusay, at pinamamahalaan niya ang isang hit na nag-iiwan ng bitak sa kanyang maskara. Nagbanta si Rosie na ilalantad siya kung hindi siya seryosong lalaban, kaya pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang scabbard. Kinikilala ito ng lahat bilang isang banal na kasanayan sa espada, habang ipinapaliwanag niya na ang scabbard ay ginawa mula sa Duststone, at pinapabuti nito ang kanyang mga diskarte sa banal na espada. Sinusugod niya ito, nagtagumpay na madaig siya, ngunit habang naghahanda siyang tapusin ang laban, nakita niya ang kwintas na suot nito, at nakilala niya ito, na naging dahilan upang siya ay magambala.
Dinasarmahan siya ni Rosie, na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang tagumpay, ngunit nagtataka si Rosie kung bakit pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay. Tumanggi si Ferdinand na sagutin ang tanong niya, at nakilala niya ang estilo ng pakikipaglaban nito. Tinanong siya kung natutunan niya ito kay Arman. Ibinunyag niya na nakatagpo niya siya sa kanyang paglalakbay, at binanggit niya ang isang manlalakbay na may napakalaking kapangyarihan, na iniisip kung si Ferdinand ang tinutukoy niya. Ngunit sinabi ni Ferdinand sa kanya na tumutok sa kanyang misyon. Kinausap niya si Morgan, sinabi sa kanya na may kumokontrol sa Chimera, at alam ni Morgan na gumagamit ito ng halimaw bilang core nito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pamilya ay nag-aral ng teknolohiya ng Gallant na nagsasabing si Rina ay isang matalinong iskolar, at alam ni Ferdinand na ang Chimeras ay mga artipisyal na nilalang na ginawa sa Galia, kaya gusto niya itong makilala. Samantala, nakikita namin si Rina sa lab habang sinasabi sa kanya ng kanyang kasamahan ang tungkol kay Rafi, na sinasabing nag-aaral siya ng Philosopher's Stone. Kaya, nagpa siya siyang tingnan ito, at nalaman namin na binibigyan nito ang may hawak nito ng pambihirang kapangyarihan, ngunit ito ay ganap na nangingibabaw sa kanyang katawan. Bumalik tayo kay Ferdinand habang inaalala niya ang pag-uusap nila ni Michelle kung saan sinabi niya sa kanya ang tungkol sa domain ng E, na nagsasabing hindi niya matatalo ang Divine Dragon hanggang sa maabot niya ito. Nagtataka siya kung paano niya maaabot ang antas na iyon, ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay nakarinig ng alarma habang sinabi ni Sandro kay Rosie na ang mga halimaw ay papalapit sa lungsod. Kaya, tinipon ni Rosie ang kanyang mga tauhan, at sumugod sila sa mga halimaw habang pinagmamasdan sila ni Ferdinand mula sa malayo. Iniisip na dapat silang manalo sa labanan. Ngunit nakita niya ang isang malaking halimaw na gumagalaw sa ilalim ng lupa, at papalapit ito sa kanyang hukbo, na nagbabantang maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Kaya, nagpa siya siyang makialam. Ang greed ay nagiging bow, at ginamit ni Ferdinand ang kanyang gluttony skill upang palakasin ang arrow, na nagpapahintulot sa kanya na maglunsad ng isang malakas na pag-atake sa malayo. Ang palaso ay tumagos sa lupa, at tinamaan nito ang halimaw, na pinipilit itong lumabas sa ibabaw. Sinunggaban niya ang halimaw, at ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkilala, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga istatistika nito. Napagtanto niya na napakalakas nito, at walang pagkakataon si Rosie laban dito. Nagpatawag ito ng acid rain, kaya dumpensa siya gamit ang kanyang kalasag habang ipinaliwanag ni Greed na gumagamit ito ng corrosion magic, at pinapayuhan si Ferdinand na mag-ingat dahil masasawi siya kapag hinawakan niya ito. Kaya, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang magic bow, at nagpaputok siya ng isang malakas na arrow, na nagdulot ng pagsabog, ngunit nawala ang halimaw, at sinubukan nitong tumakas. Napagtanto niya na nakaligtas ito sa pamamagitan ng paghahati ng katawan nito, at patungo ito kay Rosie, kaya hinabol niya ito, ngunit gumagamit ito ng mas maliliit na kopya para atakehin siya. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa Grand Cross, sinisira ang mga ito sa isang iglap, habang napagtanto niyang hindi ito kumikilos tulad ng isang normal na halimaw. Kaya, sa tingin niya ito ay kinokontrol. Tumalon siya sa lupa, sinusubukang hanapin ang core ng halimaw habang siya ay nag-charge, naghahanda na ilunsad ang kanyang pinakamalakas na arrow. Nagpakita ang halimaw, at malapit na niyang tapusin ito, ngunit bago pa man tumama ang kanyang pag-atake, nakita niya ang mga bala na tumatama sa halimaw. Ang arrow ay nagdudulot ng pagsabog, at isang boses ang nagsabi sa kanya na nakonsumo na niya ang halimaw na kaluluwa, ngunit ito ay buhay pa rin. Kaya, nalilito si Ferdinand, iniisip kung paano ito mabubuhay nang wala ang kaluluwa nito. Nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na nanunood sa kanya, kaya sinugod siya ni Ferdinand habang nakikita ni Greed ang sandata na ginagamit niya, na kinikilala ito bilang Mortal Sin Envy. Pinalibutan ng halimaw si Ferdinand habang ipinaliwanag ni Greed na tinamaan ito ng magic bullet, na nag-activate sa nakatagong kapangyarihan nito, na nagpapahintulot dito na lumikha ng mga kopya ng kaluluwa nito. Inaatake siya nito, sinusubukang tunawin ang kanyang katawan, ngunit sa halip ay kinain niya ang halimaw, na inihayag na nakahanap siya ng paraan upang kontrahin ang corrosion magic nito. Inatake niya ang lalaki, ngunit pinoprotektahan siya ng isang hadlang habang ipinaliwanag ni Greed na ang mga istatistika ni Ferdinand ay umabot na sa limitasyon, na nagsasabing kakailanganin niyang maabot ang domain ng E para makalaban pa. Pero no match pa rin siya sa lalaki dahil nasa ganoong level na siya. Sumulong si Ferdinand, at hinaranggan ng lalaki ang kanyang pag-atake, itinulak siya palayo.
Ginagamit ng lalaki ang envy para magpaputok ng magic bullets, at sinubukan itong harangan ni Ferdinand gamit ang kanyang kalasag, ngunit ramdam pa rin niya ang lakas ng pag-atake, na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Habang naghahanda ang lalaki na tapusin siya, napagtanto ni Ferdinand na kailangan niyang lumakas, at nakikipagtawaran siya sa kanyang gluttony skill, na nagsasabing handa siyang gawin ang lahat para masira ang kanyang limitasyon. Kaya, nakikiusap siya sa gluttony na ibigay sa kanya ang kapangyarihang kailangan niya. Naabot niya ang domain ng at inatake niya ang lalaki, na pinilit siyang umatras habang tinatawag niya ang mga halimaw upang salakayin si Ferdinand. Ngunit sinabi ni Ferdinand sa kanila na huwag makialam, at nakalampas siya kaagad sa kanila. Patuloy niyang hinahabol ang lalaki, iniiwasan ang kanyang magic bullets at lumikha ng smokescreen upang matakpan ang kanyang paningin. Nagpapakita si Ferdinand sa kanyang likuran, sinisira ang kanyang maskara at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Nakita namin na ito ay si Sandro, ngunit hindi siya nababagabag sa pag-urong, at tumugtog siya ng plota, dahilan upang magpakita ang Divine Dragon. Pumunta ito kay Rosie, kaya nagmadali si Ferdinand na lumapit sa kanya, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Sandro. Samantala, nakikita natin ang hukbo ni Rosie na nakikipaglaban sa mga halimaw, habang nagpapakita ang Divine Dragon. Inutusan ni Morgan ang lahat na umatras habang papalapit ito kay Rosie, nagpaputok ng isang malakas na energy beam, na nagpapalayo sa lahat. Ngunit pinoprotektahan siya ni Ferdinand gamit ang kanyang kalasag, at dahil sa lakas ng pag-atake ay nabasag ang kanyang maskara at napagtanto niyang hindi na niya maitatago ang kanyang sikreto. Nagulat si Rosie nang makita siya, at gulat na gulat siya habang nakatingin sa mga mata nito. Humingi si Ferdinand ng paumanhin sa pagsisinungaling sa kanya, ngunit sinabihan siyang umatras habang bumibili siya ng oras. Pumunta siya upang harapin ang dragon, gamit ang kanyang kasanayan sa Grand Cross, at nalagay niya ito sa isang bilangguan. Inatake siya ni Sandro, at nagsimulang mag-away muli ang dalawa. Pero mukhang nahihirapan si Ferdinand. Sinabi ni Sandro na gumagamit siya ng labis na kapangyarihan sa pagpapanatili ng kanyang kakayahan, kaya hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon. Nabigo si Ferdinand na makatama, at pinutol ni Sandro ang kanyang braso. Naghahanda si Sandro na tapusin siya, ngunit bigla siyang na-atake mula sa likuran ng ihayag ni Ferdinand na gumamit siya ng ilusyong mahika, at pinutol niya si Sandro. Nag-activate ang kanyang gluttony skill, at bigla niyang nakita ang kanyang sarili na napapalibutan ng puti. Muli niyang nakita ang dalaga mula sa alaala, at ipinakilala nito ang sarili bilang si Lina. Pinasalamatan niya ito sa pagpaslang sa kanya ngunit humingi ng paumanhin habang nabibitak ang sahig na nagsasabing hindi na siya makakapit. Napagtanto ni Ferdinand na siya ang pumipigil sa kanyang gluttony na magwala, at binalaan siya nito na kung lalamunin niya ang Divine Dragon, mawawala siya sa kanyang sarili. Ang sahig ay gumuho, ngunit si Ferdinand ay nasalo ni Greed. Nagulat si Ferdinand nang makita siya, ngunit sinabi sa kanya ni Greed na kailangan na nilang umalis. Nagpasalamat siya kay Lina para sa kanyang babala, ngunit ipinasya niya ang kanyang sarili na talunin ang dragon. Nakabalik sila sa labas, ngunit nakalaya ang dragon mula sa kanyang kakayahan. Nagtataka si Greed kung ano ang gagawin niya sa isang braso lang, pero bigla siyang hinagis ni Ferdinand. Sinuntok ni Ferdinand ang dragon, at pinutol niya ito. Habang bumagsak ang dragon, nagpaputok ito ng enerhiya sa kanya, ngunit pinalakas niya ang kanyang mga istatistika gamit ang kanyang overload na kasanayan, hiniwa ang energy beam at hinahati ang dragon sa kalahati. Bumagsak ang dragon sa lupa, at nilalamon ng gluttony ni Ferdinand ang kaluluwa nito. Nakaramdam siya ng matinding sakit, at malapit na siyang magwala, ngunit isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang istatistika upang i-unlock ang panghuling anyo ni Greed upang maiwasan ang kanyang sarili na magdulot ng pinsala. Nagpapakita si Michelle, na binabanggit na hinayaan niyang kainin siya ng kanyang kakayahan, at hiniling sa kanya ni Ferdinand na tapusin siya. Naghahanda siyang tuparin ang kanilang pangako, ngunit bigla siyang iniligtas ni Rosie. Sinabi ni Ferdinand sa kanya na huwag tumingin sa kanya, ngunit umiiyak si Rosie para sa kanya, sinasabing wala siyang pakialam kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya at na gusto niya siya para sa kung sino siya, na sinasabi sa kanya na huwag masawi. Kakaibang naramdaman ni Ferdinand na humihinahon ang kanyang gluttony, at sinabihan siya ni Rosie na bumalik sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag na tinanggap siya nito pagkatapos malaman ang katotohanan, at bumagsak ito sa kandanggan nito. Nang magising si Ferdinand, natagpuan niya ang kanyang sarili sa lungsod.
Siya ay binisita ni na Ariela at Michelle, na nagsasabi sa kanya na siya ay natulog sa isang buong linggo. Iniabot ni Ares ang grid, at napansin ni Ferdinand kung gaano ito kadumi. Binanggit ni Ariel kung paano nakalimutan ni Michelle na ibalik si Greed, ngunit sinabi niyang abala siya sa pakikitungo kay Envy, na inihayag na may kapangyarihan itong kontrolin ang isip at na minamanipula si Sandro. Nagtataka si Ferdinand kung ano ang ginawa niya kay Envy, dahil hindi ito masisira, at ibinunyag ni Michelle na itinapon niya lang ito. Sinabi ni Ariel na dahil nabigo ang kinuronahang eksperimento ng tao gamit si Rosie, kakailanganin nila ang tulong niya sa hinaharap, at sumang-ayon si Ferdinand sa kondisyong ipapangako niyang hahayaan si Rosie. Sinabi sa kanya ni Ariel na dapat silang umalis bago makabalik si Rosie, sinabing mapanganib para sa kanya na makita siya dahil tila ang marinig lamang ang kanyang pangalan ay nagiging hindi matatag ang kanyang katakawan. Nakita namin si Rosie na bumisita sa kanya, ngunit wala na siya, at nakahanap siya ng isang letter mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Ferdinand sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang kakayahan, na nangangakong babalikan siya balang araw, at iniisip ni Rosie kung paano siya palaging nakakuha ng lakas ng loob mula sa kanya. Nakita natin ang isang flashback noong una silang nagkita. Sa una ay natatakot sa kanya si Ferdinand, iniisip na lahat ng mga banal na kabalyero ay mga bully, at napagtanto ni Rosie kung paano sila nakikita ng mga tao. Nahihiya siya at humingi ng tawad sa kanya, ngunit ang tiyan nito ay kumakalam, kaya't binibigyan niya ito ng pagkain. Natutuwa si Ferdinand na nakatagpo siya ng isang mabuting banal na kabalyero, at nagawa niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Iniisip ni Rosie kung kailan sila muling magkikita, at nangako siyang lalakas para maprotektahan niya ito. Nakita namin si Ferdinand na gumagamit ng bagong staff form ni Greed, at naibalik niya ang kanyang braso. Nagkahiwalay ang landas ni na Ariel at Michelle, at nagsimula si Ferdinand kasama si Greed para humanap ng paraan para kontrolin ang kanyang gluttony.